You guys miss work? Or ako lang ba? Lalo na sa mga naka-maternity leave. Ako lang ba? Hindi ko alam. Parang for the past years kasi bago ako mabuntis, puro ko work, bahay, and then pag weekends, we get to travel or kapag, I don't know, basta ganun lang yung routine ko, work, bahay, and because yung workplace ko is like 40 minutes away dito sa bahay, lagi akong maaga gumigising. Alam mo yun, routine na napunta ako sa bus stop. So, yun, tapos yung part sa work na I get to talk to so many people, so many patients, so many clients, ganon. Wala lang. Parang this past few days, sabi ko nung naisip ko to na podcast na to is, alam mo yun, do you guys miss work? Or ako lang ba talaga? Workaholic lang ba talaga ako? Or, I don't know. Tapos, don't get me wrong guys ha, don't get me wrong. Pero, I enjoy staying home, to be honest. Gusto ko nga talaga mag-work from home eh. Even if nung nag-work ako, parang lagi kong hinihirit, uy, work from home ako. Tapos minsan, excited ako pag Tuesday kasi pag Tuesday, every other Tuesday, work from home ako. But don't get me wrong ngayon, na hindi naman sa ayoko yung life ko right now. Nami-miss ko lang talaga yung work. Like, don't get me wrong na na-enjoy ko naman talaga sobra yung pagiging mother, yung pagiging stay-at-home mom, ganon. And na-enjoy ko din yung ganitong life na sa bahay, nag-aalaga ng baby and all that. Don't get me wrong. Like, huwag niyo akong i-quote or something na, hala, she doesn't like to be a mom, whatever. Hindi ganun, guys. I just miss work, to be honest. So, napansin ko na kahit na sobrang busy yung pagiging mom, na I have to feed the baby, I have to paligo the baby, I have to play with the baby, I have to, so many things. Parang ang dami-dami mong kailangan gawin. Tapos sa ibang mga moms, parang lagi nilang sinasabi na wala silang tulog, lagi silang puyat, pagod sila, ganon. Pero alam mo yun, na-realize ko guys na work stress and yung work exhaustion, it's totally different from being a mom. Like, especially for a first-time mom like me, iba yung pagod, iba yung stress, iba yung exhaustion nung pagiging mom compare sa work stress. I think I remember posting this somewhere, or I think I mentioned it to someone kung sino man yung nakachat ko lately, na parang alam mo yun, iba yung feeling ng pagod ako sa work, sa pagod ako sa pagiging mom. Because I work at least 8 hours a day. Sometimes, parang 10 hours a day pa nga yung shift ko. Minsan, nagta 12 hours pa ako sa workplace ko before. Pero now, I work as a full-time mom, a stay-at-home mom, and I work 24/7, guys. Pero iba yung pagod niya. As in, parang yung pagod in a good way, ha. Pagod in a good way just because I am taking care of another human being. Alam mo yun, iba yung pagod. But then siguro at some point of my life this past few days, namimiss ko talaga yung work stress. And because of that, yun, couple of things na I did the past few days nga is, yun, I keep reaching out sa boss ko, nangangamusta. I keep reaching out to my coworkers, nangangamusta and all that. Daming mga chismis. Because hindi naman sa pagyayabang, guys, and hindi naman sa, pero iyayabang ko talaga. And hindi din naman to maintindihan ng mga ka-workmates ko because everyone speaks Chinese there. They speak Mandarin and Cantonese and English, of course. So yeah, ipagyayabang ko na din.
Pero kahit maintindihan nila 'to at i-translate nila, patunayan talaga nila na eto sasabihin ko na everyone sa workplace ko, they love me and they miss me so much, and I have been a very huge part sa company. So, nung nag-maternity leave ako, parang hindi naman sa gumuho yung office, pero at some point, ang daming mga naging struggle kasi ang daming kong naiwan na responsibilities. Parang big chunk nung mga ginagawa ko sa work is wala silang makitang, alam mo yun, yung sasalo na competent. Ang yabang ng dating. Anyways, totoo naman talaga. I mean, yun. Ang hirap maging magaling. Charing. Pero, ayun. So, this past few days nga, I keep talking to them, sa mga coworkers ko, sa mga friends, sa mga seniors. Actually, they're gonna be visiting me sa mga susunod na araw. And because mga ano yun, mga private person, syempre, hindi ko din ma-vlog. And, yun nga, mahihain ako mag-vlog sa harap ng ibang tao. But, ayun, they're gonna be visiting me here sa bahay, kaya I started cleaning up din. Pero, okay lang naman. Kasi alam ko naman yung bahay nila makalat. So, and yung bahay ko naman is, ano, kahit hindi ako everyday naglilinis, I make sure na, ano siya, maayos and malinis sa standards ko. Kasi syempre may baby na ako, so, tsaka parang everyday routine ko na yun na kahit pa paano maayos yung bahay just in case may surprise visit or what. Alam mo yun, may surprise inspection. Charing. Yun. So, I make sure na yung bahay namin is presentable. Tsaka, ganun ako ever since. Parang hindi ako nakaka-function ng maayos kapag hindi maayos yung surroundings ko. So, yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ugali ko. Tapos, ayun nga, yun, yung isa mga sa ginagawa ko na I try to reach out, tsaka chika-chika, chismis-chismis sa mga coworkers ko, even to my boss. Tapos, I do different side hustles, guys. Shameless plug. But, yun, I do letter writing. Tapos, I also have my digital business. Kaya sa mga nasa Canada at saka mga nasa United States. Sa mga nasa US, guys. Yan, sa mga interested, message me. Message me on Instagram o kaya sa may Linktree account ako sa description box. So you can check it out and you guys sign up. So yeah, yun yung mga pinagkakaabalahan ko. I do letter writing. Parang every 2 days. Hindi naman every day, but then I usually do letter writing every other day. Siguro mga at least 2 hours a day, ganyan. Tapos, I mail them kapag nag-walking kami. So, ganun siya. Tapos, yung digital business ko, because it's digital, you can do it anytime naman. And habang kahit hindi ako nagpo-phone or hindi ako nagko-computer, nag-laptop, nagra-run naman yung business. So, ayun. So, ayan, shameless plug. If you guys are interested, especially if you are a first-time mom as well, or you are also on your maternity leave right now, you can check out my Linktree account. Nandyan lahat yung mga side hustle ko. Just sign up and yun. Yung pag-sign up naman, free naman yun. No obligations asked. So, if you're just interested, sure. And then, ano pa ba? Ayun, yung mga pinagkakaabalahan ko. Tapos, habang tulog si baby, yung routine ko talaga is, yun, I focus more sa business ko. I focus more sa pag-YouTube. I focus more sa paglinis ng bahay, kumain,
Kasi, yun lahat yung mga ginagawa ko kapag natutulog. And maligo, mag-skincare. Lahat yun ginagawa ko, pinagkakasya ko sa short amount of time na tulog si baby. Kasi kapag gising siya, I really make sure na yung time ko nasa kanya talaga, yung focus ko nasa kanya up until hanggang sa makatulog na ulit siya. So, ganun. Basically, we play, ganun. Ang gusto kong idagdag sa routine ko is magbasa ako ng marami pang libro and makanood ako ng marami pang movies. I thought na ngayon na stay at home ako, parang mas marami akong mapapanood na movies sa Netflix or sa Prime. Pero surprisingly, sobrang bihira ko manood ng movie. Mas marami pa ako napanood na vlogs. Mas maganda ako, mas gusto kong tumambay sa YouTube kaysa manood sa Netflix. Hindi ko alam, ako lang yun. But, ayun, dahil nga, ang point ng video na to is I miss work. Yun lang yun, pinupoint out ko na yung ginagawa ko ngayon, hindi lang puro siya being a mom. Kasi nga parang yung sanity ko is, for example, ganito, shooting a video. Parang part siya ng sanity ko na hindi lang ako puro pagiging mom. Parang dinadivert ko din yung sarili ko to other hobbies, other things na pwedeng pagkaabalahan, pwedeng pagkakitaan. So, ayun. Kasi, ewan ko, hindi ko talaga alam. Namimiss ko talaga yung work, to be honest. Ang pinaka namimiss ko, guys, sa work, yung I get to talk to different types of people, different types of patients, different types of clients. Kasi sa work, ang daming mga baliw. Ang daming yung makukulit. Ang dami din yung parang may intimidate ka na kasi sobrang yaman nila, na afford nila na magpaganito ng surgery. Like, if money doesn't exist or if money doesn't matter, ipapagawa talaga nila lahat. Like, yung ilong nila, yung dede nila, yung puwet nila, yung tiyan nila. Ganun sila, guys, kayaman. And alam nyo ba, yung isang procedure usually ranges from 6,000 Canadian dollar to like $30,000. Yung iba nagpapa-hair transplant, ano pa ba yung mga services namin? Wow, nag-promote. Pero ayun, tapos nakakatuwa din mga kumausap ng mga matatanda sa workplace kasi minsan ang hirap nilang paintindihin, especially in our digital world na ngayon. So parang kailangan mo ng patience. So basically yun, I mean, siguro yung pinaka namimiss ko talaga sa work, yung exposure sa iba't ibang klase ng tao. Tapos at the same time, I get to hear different stories. So, ayun lang. Parang naririnig ko na yung baby ko na umiiyak. So baka anytime magising na siya, we have to cut this video na. But anyway, sa mga nandito pa rin nakikinig, na tayo, 13 minutes na tayo sa video. Thank you so much for listening to this episode na ating podcast. Again, this is Angel and I do 20-minute podcast. It could be less than 20 minutes, but it couldn't be more than 20 minutes. And I always do this for at least once a week. Kung kaya ko ng twice a week, then let's see sa mga susunod na araw. But ayun, this is my third episode. Wow, third episode na! And ano ko siya, passion project ko siya kasi low maintenance. I don't do edits dito. Walang cuts or anything. It's just me. Pakinggan nyo lang dumaldal for 20 minutes or less. And wala pa rin akong title ng podcast. Parang meron pero hindi ko kiniklaim. But anyways, thank you so much sa mga nakaabot sa part ng episode na to or sa podcast na to. And I will see you guys on my next podcast. Bye!